Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ika-35 kabanata na ng aklat ng mga bilang, ang ika-4 na aklat ng Lumang Tipan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Dalangin namin, Lord, na samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Turuan niyo kami, Lord. Itama niyo po sa amin ang mga kaisipan at pananaw na taliwas po sa iyong mga salita. Help us, O Lord. Away from you, we can do nothing. And by the help of your Holy Spirit, Lord, makikita namin ang katotohanan sa iyong mga salita. We give you glory and honor. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Ang Kabanata 35 po ay nagpapakita ng mga lungsod na para sa Levita. Hindi po ito pwedeng mag-contradict sa sinabi ng Panginoon na walang mamanahin ng mga Levita sa lupang pangako. Sa halip, ito po ay magpapakita din na sa bawat lugar ay may kabahagi ang Panginoon at yun ay para sa mga Levita. Yan. So sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises nang sila'y nasa kapatatan ng Moab sa may Jordan sa Jericho, sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ng sariling mga lungsod ang mga pastulan at mga pastulan ang mga Levita. Ang mga lungsod na iyon ay magiging pag-aari ng mga Levita at doon sila maninirahan. Ang mga pastulang iyon ay para sa kanilang mga kabakahan at kawan. Ang sukat na pastulang ibibigay ninyo sa kanila ay 450 metro mula sa pader ng lungsod at 450 metro sa silangan, 450 sa timog, 450 sa kanluran at 450 sa hilaga. Bigyan ninyo sila ng 6 na lungsod, kanlungan ng takbuhan ng mga nakapatay ng hindi sinasadya. Bukod dito, bibigyan pa ninyo sila ng 42 lungsod, kasama ang mga pastulan ng mga ito. Sa makatwid, ang ibibigay ninyo sa kanila ay 48 lungsod. Ang bilang ng lungsod na ibibigay sa bawat lipi ay batay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, marami ang kukunin. Sa maliit ay iilan or ilan lang. Maliit lang. So, dito po ay pinapakita ng Panginoon na ang paghahati po ay ayon sa dami. So, ibig sabihin, ang paghahati ay pantay-pantay. Ayan. Verse 9, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, pagtawid niyo sa ilog Jordan, patungong Kanaan, pumili kayo ng mga lungsod kanlungan, na matatakbuhan ng sinumang makapatay ng di sinasadya. Again, hindi sinasadya. Doon siya magtatago habang nililitis pa ang kanyang kaso upang huwag mapatay ng malapit na kamag-anak na gustong magkikanti. Pumili kayo ng 6 na lungsod kanlungan at 3 sa silangan ng Jordan at 3 sa Kanaan. Ang mga lungsod na ito ay maaaring pagtaguan ng sinumang makapatay ng di sinasadya, maging siya Israelita o isang dayuhan. So, pati ng Panginoon na ang tao ay may limitasyon sa lahat, sa kanlungan, sa attitude natin, So, alam ni Lord na there are times na hindi natin nakontrol yung ating sarili or yung mga pagkakataon na kagaya nito, yung mga hindi sinasadyang mga pagkakasala, aksidente yung mga nangyari. At dito, makikita natin yung kalinga ng Panginoon, Kaya tayo ganun din, huwag tayo manghusga ng kapwa natin, Hindi naman natin alam kung yan ba sinasadya nila or hindi sinasadya. So, kung nagkamali man sila, nagkasala man sila, then we are here to help them, na makarecover at maharap nila kung sila ay nagkasala, maharap nila ito ng may tapang at may pagkatuto, samantala kung hindi naman nila ito sinasadya, then let's protect them, against sa mga tao na nasaktan. Yan. Verse 16, ang sino ang pumatay ng kapwa sa pamagitan ng sandatang baka
bakal, bato o kahoy ay nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Papatayin din ang sino man na dahil sa galit ay nakapatay sa pamagitan ng panunulak o pagpupul ng anuman, o sa pamagitan ng suntok, sapagkat siya ay nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak nang napatayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Dito po ipinapakita yung pagkakaiba ng killing and murder, no? Dito po pinapakita niya na kapag ang isang tao ay pinatay sa pamagitan ng mga sandatang, bakal, bato o kahoy, no? Yun ay tinuturing na killing. Samantala, kapag ang tao naman ay nakapatay sa pamamagitan ng suntok, ng pagpukpok, yan, ito naman ay tinuturing na pagpaslang o murder. So, nakadepende po, no? So, kung anong ginamit ng pagpatay ang magiging hatol, no? Kung killing man or murder. And nakikita natin dito, no, na binibigyan ng kung sino man yung may pananagutan or merong responsibility para ipagtanggol or ipaghiganti yung kanilang pinakamalapit na kamag-anak. Ayan, so kasi nga po dito makikita talaga natin, no, na hindi po ni Lord nais yung patayan, hindi nais ang Panginoon na yung mga ganitong sitwasyon, but still meron pong mga kaukulang hatol sa bawat mga ginagawa. Ayan. Ngunit ang sinumang nakapatay ng hindi sinasadya, maging sa pamagitan ng tulak o pukol ng anumang bagay o kaya ay naghagis ng bato, ay may natamaang di niya nakikita at hindi naman niya kaaway, ang taong iyon ay hindi dapat ipaubaya sa sambahayan ng mga kamag-anak ng napatay upang paghigantihan ng mga ito. Siya ay pangangalagaan ng sambahayan ng kamag-anak na gustong maghiganti. Ibabalik siya sa lungsod, kanlungan at mananatili ron habang nabubuhay sa kasalukuyang pinakapunong pari. Ayan. Kapag ang nakapatay ay lumabas ng lungsod kanlungan at napatay siya ng pinakamalapit na kamag-anak na napatay niya, ito ay walang pananagutan sa batas. Ang nakapatay ay dapat manatili sa pinagtataguan niyang lungsod kanlungan habang nabubuhay ang mga nanunungkulan. Pinakapunong pari. Yan. So, pagkamatay nito, maaari nang umuwi ang nakapatay sa kanyang sariling bayan. Ang mga tuntunin ito ay para sa inyo, sa lahat ng inyong mga salinlahi, saan man kayo manirahan. Okay, verse 30, sino mang pumatay sa kapwa ay papatayin din batay sa patutuo ng dalawa o higit pang saksi. So, hindi pwedeng isa lang, kailangan dalawa o higit. Yan. Walang papatayin dahil sa patutuo ng iisang saksi. Sino mang pumatay ng sinasadya ay hindi maaaring tubusin ng salapi, dapat siyang patayin. Sino mang nakapatay ng hindi sinasadya at nagtago sa isang lungsod kanlungan ay hindi maaaring payagang umalis agad doon sa pamamagitan ng pagbabayad. Kailangan manatili siya roon hanggang nabubuhay pa ang nanunungkulang pinakapunong pari. Kapag ginawa niya ito, dinudungisan ninyo ng dugo ang lupaing inyong tinitirhan. Ang dugo ng pagpaslang ay nagpaparumi sa lupa at walang ibang makapagpapalinis ito kundi ang dugo ng pumaslang. Huwag ninyong dungisan ang lupaing inyong tinitirhan sapagkat akong si Yahweh ay naninirang kasama ng sambayan ng Israel. Purihin ng Diyos. No? Dito po talaga makikita natin na napakahalaga ng buhay. Pero ang buhay natin, gamitin talaga natin siya sa ayos, sa tama, ng may pag-iingat, kasi talaga po dito makikita natin na kung buhay ang inutang mo, buhay rin yung kabayaran, no? Buhay din yung sisingilin sa'yo. At dito din makikita natin yung pabor, konsiderasyon ng Panginoon when it comes to
yung mga hindi sinasadyang mga pagkakasala, ano po, na kung saan talagang siya nagbibigay ng pagkakataon at proteksyon. Basta tayo po ay mayroong pag-amin, no, patungkol sa bagay na ito. And nakita rin natin sa ating mga binasa, no, na ang ating Panginoon ay mapagmahal, pero siya din po talaga ay tapat kung humatol. Kaya sana po may natutunan tayo at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. To God be all the glory.